Kilat News Updates. Mga balita ngayon, 2 CTG members sumuko sa Sultan Kudarat. 108 million pesos na halaga ng shabu na sabat ng PDEA sa bypass operation sa Bayugan City, Agusan del Sur. Tulong at suporta sa 17 seafarers ng MV Galaxy Leader iniutos ni PBBM. Ako po si Cesar Sorian para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. 2 miyembro ng Communist Terrorist Group o CTG ang voluntaryong sumuko sa operasyon ng 1202nd MC at 1204th MC ng RMFB-12 kasama ang Bagong Bayan MPS sabay sa Ripangan, Bagong Bayan Sultan Kudarat noong araw ng Linggo. Sa operasyon na pinangunahan ni Police Lieutenant Colonel Argel N. Ancheta ay nagresulta sa pagsuko ng 2 sospek ang isang hindi rehistradong caliber 45 na pistol, isang magazine at 5 bala at mga subversibong dokumento. Umaasa ang pamunuan ng RMFB-12 na ang kanilang pagsuko ay magsilbing paalaala sa iba pang miyembro ng CTG na yakapin ang mapayapang buhay at muling magbalik loob sa lipunan. Nasamsam ng Philippine Drug Enforcement Agency Region 13 o PDEA RO13 ang 16 kilo ng shabu na tinatayang nagkakahalaga ng 108 million pesos sa bypass operation kahapon ng umaga sa Purok 1, Barangay Santa Irene, Bayugan City, Agusan del Sur. Ito ang isa sa pinakamalaking drug bust sa kasaysayan ng Caraga Region. Pinangunahan ng PDEA RO13, Agusan del Norte at Agusan del Sur Provincial Office ang operasyon. Katuwang ang Bayugan City Police Station at Agusan del Sur Police Provincial Office Provincial Intelligence Unit o ADSPPO-PIU. Na-recover ang 16 self-selling plastic bags ng shabu na itinago sa packaging ng lokal na courier services. Kasama rin sa nakumpiska ang 5 digital weighing scales, isang glass pipe, packaging material, bypass money at communication devices. Nakapiit na ang mga sospek at sasampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 9165. Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Department of Migrant Workers o DMW na bigyan ng komprehensibong tulong at suporta ang 17 Filipino seafarers ng MV Galaxy Leader kamakailan lang ay pinalaya ng Houthi rebels at nakauwi ng bansa noong January 23. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, ipinaabot niya ang mensahe ng Pangulo sa seafarers at kani-kanilang pamilya sa isang misa ng pasasalamat sa DMW office sa Mandaluyong. Tinawag ni Kakdak ang seafarers na 17 courageous matapos ang 428 na araw ng mental at pisikal na pagdurusa habang bihag ng mga rebelde. Natanggap na ng seafarers ang pinansyal na tulong, training certificates at gift bags mula sa DMW, OWA at TESDA. Ipinagbigay alam din ang patuloy na suporta sa kanilang kalusugan, trabaho at livelihood mula sa iba pang mga ahensya ng pamahalaan. Para sa Kidlat News Channel, ito si JP Adaw, nag-uulat. Ako po si Cesar Sorian, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.